Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isang topic na naman ang ibabahagi ko sa inyo para makakuha kayo ng idea at makatulong ako. Lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o OFW tulad ko. Sana makatulong ako sa inyo guys at makakuha kayo ng dagdag kaalaman sa mga experience na sinishare ko sa inyo at sa mga comment na sasagutin ko, sana makakuha kayo ng idea. So ito ngayon ang ibabahagi ko sa inyo na topic. Sasagutin ko yung mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Lona Robilin. Shoutout sa iyo kabayan. Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Nagtanong siya, bakit po sa Bacoor po kayo nagpasa ng requirements? Ano po ang mga requirements? Sa Bacoor ako nagpasa ng aking mga requirements kabayan dahil malayo na yung Calamba, Laguna. Nung dumating ako ng Pilipinas, galing ako ng Bahrain, after 1 week, pagkatapos kong magpahinga, pumunta ako sa Laguna, sa opisina mismo ng OWA at nag-report ako doon at in-interview nila ako at ipinakita ko yung referral ko galing sa Pulo OWA, Bahrain. At binigyan na nila ako ng list of requirements at kailangan umattend ako ng Zoom seminar. Yun yung sinabi nila sa akin at advice nila sa akin para ma-approve yung aking OWA Financial Assistance na 20,000 pesos. So, nung pumunta ako doon, nag-report ako sa OWA, sa opisina sa Calamba, Laguna, ipinakita ko na yung mga dokumento ko na nagpapatunay na kakarating ko lang, na galing talaga ako sa Bahrain. So, bukod pa doon, nagbigay pa sila ng list of requirements na kailangan ko pang ipasa. So, napakaraming requirements kabayan, hindi lang isang requirements. Napakaraming requirements. Kailangan mo pang gumawa ng business plan, kailangan mong magpa-picture kasama ang barangay tanod sa harap ng tindahan mo, kung ano man yung tindahan na itinayo mo, kailangan mong magpa-picture kasama ng barangay tanod. Ipapasa mo yon sa OWA. So, maraming requirements kabayan, hindi lang isa. So, mahirap siya na i-comply, pero kung may tindahan ka na, magnegosyo ka na, hanap ka na ng barangay tanod para magpa-picture. Tapos, ipaprint mo yon at ipapasa mo sa OWA. Nagpasa ako ng mga requirements sa SM Bacoor. Sa loob ng SM Bacoor, may OWA dyan sa second floor. Kung hindi ako nagkakamali, dyan na lang ako nagpasa kabayan dahil malayo na yung Calamba, Laguna. So, pwede naman magpasa ng mga requirements dyan at ipacheck kung okay na ba yung mga requirements. Yun din yung ginawa ko nung nagpasa ako ng requirements. Pina-check ko kay sir kung okay na ba yung mga requirements ko, kung kumpleto na ba, kung wala na bang kulang. So, chinek ni sir at sinabihan niya ako na may kailangan akong baguhin. So, binago ko doon sa loob ng OWA sa SM Bacoor at chinek niya ulit. So, naging okay na. Ang sabi niya sa akin, mag-antay na lang ako ng text ng OWA. So, yon ang advice ni sir sa akin. Sabi niya, ma'am, aantayin pa natin to na ma-approve at magte-text yung staff ng OWA kung kailan mo makukuha yung cheque. So, yun yung nangyari kabayan. Sa Bacoor ako nagpasa, sa SM Bacoor, sa OWA dyan, nagpasa ako ng requirements dahil malayo na yung Calamba, Laguna. Cavite kasi ako nakatira dati kabayan. So kung pupunta pa ako pabalik-balik sa Calamba, Laguna, malaki yung magagastos ko sa pamasahe. At sobrang pagod pa kabayan kasi malayo yung Cavite at Laguna. Kung pabalik-balik ka sa Cavite at Laguna, malaki talaga ang magagastos sa pamasahe. So, ang ginawa ko, doon na lang ako nagpasa sa SM Bacoor. May OWA. Sa loob ng SM Bacoor, may OWA dyan at may Pag-ibig. So, pwede kayong magpasa ng requirements
sa loob ng SM Bacoor. So, yun ang kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So, next, may pangalawang question ka. Open pa po ba yung OWA Calamba? Yes, kabayan, open yung OWA Calamba. Kaya lang, lumipat na sila ng ibang lugar. Hindi na sila sa dating lugar na kung saan nag-oopisina sila. Nung pumunta kami doon para kunin namin yung aming cheque, lumipat na sila ng ibang lugar. Pero kung pupunta kayo sa Calamba, Laguna, mas maganda niyong gawin kapag nakarating na kayo ng Calamba, Laguna, mag-tricycle na lang kayo kahit magbayad kayo ng 50 above. Importante, hindi kayo maligaw. Kasi lumipat na sila ng ibang lugar. So, sa mga pupunta ng Calamba, Laguna para magkuha ng kanilang mga cheque sa kanilang financial assistance sa OWA, mas maganda niyong gawin kung mag-tricycle na lang kayo dahil yung tricycle, alam nila kung saan yung OWA at diretso na. Kumbaga, hindi na kayo bababa or sasakay na naman ulit. Kumbaga, diretso na kayong ihahatid mismo sa opisina ng OWA. So, bukas yun kabayan, yung OWA. Kaya lang, lumipat na sila. So, matagal na rin yun kabayan nung kumuha ko ng financial assistance. Siguro more than 1 year na or magto 2 years na. Matagal na rin kabayan. Kaya yung mga experience ko na sinishare ko dito sa inyo is matagal na rin. So, more than 1 year na siya mahigit kabayan nung kumuha ako. Pero nung kumuha kami, may kasama kasi ako, taga Cavite din siya. Nung una, pagpunta ko pa lang doon, nung nag-report ako, hindi pa sila nakalipat. Pero nung pagbalik namin na kuhanin na namin yung aming cheque, siguro more than 2 months yon. Nung pumunta na kami doon sa lugar kung saan yung OWA, wala na sila doon, nakalipat na sila ng ibang lugar. So, ang ginawa namin, nag-tricycle na lang kami, nagtanong na lang kami doon kung saan banda yung OWA at nagpahatid kami sa tricycle. So, naghati na lang kami sa bayad kasi medyo mahal yung bayad sa tricycle. Pero sulit naman kasi hindi kami naligaw. So, ilang kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So, proceed naman ako sa tanong ni Galong. Shout out sa iyo kabayan. Hello po, hihingi po ako ng advice. Ano po pwedeng gawin? Sabi kasi ng amo ko na lalaki, pag umuwi at hiwalayan siya ng asawa niya, ako na kadama ang papalit na mag-aalaga sa kanya. Kasi matanda na siya. Pwede po ba yon? So, ang sagot ko sa tanong mo kabayan, basta hindi ka lang lumagpas sa mga limitasyon mo bilang isang kasambahay, pwede pa yon kabayan. Kung halimbawa, uutosan ka niya na maglinis ka, labhan yung damit niya, or magluto ka ng pagkain, pwede yon kabayan. Kasi ang trabaho naman natin dito is cooking, cleaning, washing, ironing the clothes. Yun naman yung nakasulat sa ating kontrata kabayan. Pero pag lumagpas na doon, kumbaga iba na yung trato sa'yo, huwag mo nang hayaan kabayan kasi mapapahamak ka. Kumbaga, isipin mo din kabayan na nandito ka sa ibang bansa at kapag wala na sa tama yung mga ginagawa ng amo mo, hindi na po pwede yun kabayan. Kumbaga, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan at mag-isip ng paraan kung paano ka makaiwas sa kanya. Kasi ang pinunta natin dito is trabaho lang. Yun lang yung advice ko sa iyo kabayan na pwede mong gawin. Kailangan lang kabayan, huwag mo siyang patulan. Kailangan gawin mo lang kung ano yung trabaho mo sa bahay nila. So, ang sabi dito,
sa comment mo, like papalagayin ka ng hina sa buhok niya, magsisilbi ka na parang asawa din. So, kung gagawin ka niyang asawa niya kabayan, hindi na po pwede yun kabayan. Kasi kapag nagalit yung una niyang asawa, mapapahama ka talaga kasi nga tayo mga Pilipino tayo, dayo lang tayo dito sa bansa nila at kapag gumawa ka ng ikakagalit ng asawa niya na una, kahit hiwalay pa yan sila kabayan, magagalit din yung asawa niya na una. So, ang gagawin mo na lang dyan kabayan is yung trabaho mo lang talaga yung gawin mo. So, kapag sobra na kabayan, alam mo naman yung limitasyon mo, kailangan man talaga sa amo at saka sa kasambahay, may limitasyon yan. Hindi po pwedeng kabayan na papayag ka na ikaw na yung ipapalit sa asawa niya. Hindi po pwedeng kabayan kasi mapapahama ka. Magagalit kasi yung una niyang asawa kabayan. So kapag sobra na yung trato niya sa'yo at nakita mo na parang iba na yung trato niya sa'yo, wag mo nang hayaan kabayan. Kasi mapapahama ka talaga kabayan. Yun ang mga nangyayari sa maraming kababayan natin na OFW. Yun kabayan yung sagot ko sa tanong mo. Kunting advice ko sa iyo kabayan. Basta ang gawin mo lang kabayan is magtrabaho ka lang sa loob ng bahay nila. Kung tama naman yung pagtrato sa iyo, wala namang special na trato, so pagpatuloy mo lang yung kabayan, yung mga gawain mo sa loob ng bahay nila, like paglalaba, pagpaplansya, paglilinis, pagluluto, okay lang yun kabayan. Pero pag sobra na kabayan, kumbaga iba na yung trato sa'yo, huwag mo nang hayaan na mangyari yun kabayan. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo kabayan. So, sabi mo dito, sana matulungan niyo po ako ma'am sa sa sitwasyon niya, sa problema niya or sa tanong niya sa akin. Sabi niya dito, sana matulungan. So, yun lang yung kunting advice ko sa iyo, kabayan, na mag-ingat ka talaga sa mga araw-araw mo na gawain, lalo na kung wala yung asawa niya, mag-ingat ka talaga kasi mahirap yun, kabayan. Hindi kasi po pwede na ikaw yung ipapalit na bilang asawa niya kasi may asawa siyang una. Tapos tayo, dayo lang tayo dito sa kanila, sa bansa nila. Mahirap yun kabayan kasi kapag gumawa ng paraan yung asawa niya na mapapahama ka, posible talaga kabayan na mapahama ka. Kapag nagalit yung una niyang asawa at may gagawin sa'yo na hindi maganda, posible talaga yon kasi nasa loob ka ng bansa nila. Nasa lang kabayan, mag-ingat ka lang, gawin mo lang kung ano yung tama. So, yun lang yung advice ko sa iyo kabayan. Kung ano yung tama sa araw-araw mo na trabaho, basta wag lang lumagpas sa limitasyon, okay lang yun kabayan. Pero pag sobra na, kumbaga itinuturing ka na talaga na asawa niya, so hindi na yun po pwede kabayan. Kasi Pilipino naman tayo eh. Pinay tayo kabayan eh. May tayo, may pamilya tayo sa Pilipinas na kailangan nating balikan, suportahan. Yun ang isipin mo kabayan. Nagpunta lang tayo dito sa bansa nila para magtrabaho. So, yun lang kabayan, ang isipin mo lagi, nagpunta tayo dito sa bansa nila para magtrabaho, kung ano yung trabaho na kailangan natin gawin, yun lang din ang gagawin natin sa araw-araw hanggang sa matapos yung ating kontrata. So marami kasi tayong mga kababayan din na napapahamak dahil lang din dyan kabayan. Kapag pinatulan mo yung amo mo kabayan, ikaw din ang papahamak. May tendency talaga kabayan na mapapahamak ka. So huwag ka talagang pumatol sa amo mo kabayan. Kung ato kanya na parang asawa ka na niya, huwag mo talagang hayaan na mangyari yun kabayan. Gawin mo lang talaga kabayan yung trabaho mo sa araw-araw. So kahit na mapapagod tayo, importante na wala tayong ginagawang masama, okay lang yun kabayan hanggang sa matapos yung ating kontrata. Yun lang talaga kabayan. Kaya marami sa ating mga OFW na napapahamak dahil lang din dyan. I-share ko lang sa iyo kabayan yung mga
nababalitaan ko rin na nangyari sa ating mga kababayan din na OFW na kasambahay na nagbo-boyfriend sila dito sa ibang bansa, tapos pinapasok nila sa bahay at nalaman ng amo na babae, yun, napapahamak talaga sila kabayan. Pinapauwi talaga sila kaagad sa Pilipinas. Naikwento ng kaibigan na may isang Pinay na kasambahay din dito sa Middle East na may boyfriend siya, ibang lahi. Pinapasok niya sa loob ng kusina. Pinainom niya raw ng kape. So, pinakabawal kasi yun dito kabayan sa bansa nila. So, ang ginawa ng amo, bumaba yung amo na babae at nakita sila, kahit wala silang ginawa na masama, pinainom lang niya ng kape yung lalaki. Dahil sa bawal kasi yun kabayan, at nakita ng amo na pinapasok niya yung lalaki sa kusina at pinainom niya ng kape, so pinauwi yon si kabayan. So yun, isa yon sa mga example ko kabayan. Pinauwi siya agad-agad sa Pilipinas. Yun lang yung naging kasalanan niya kabayan. Kasi bawal yun kabayan na magpapasok tayo ng lalaki sa bahay ng employer natin. Alam naman natin yung kabayan kasi dumaan tayo sa PIDOS, nag-OWA tayo, sasabihin naman yun doon sa OWA, i-explain naman yun doon kung ano yung bansa na pupuntahan natin, ano yung mga kultura nila dito, at sa PIDOS din, sasabihin din yun kabayan. So sa OWA, hindi lang yung mga basic na Arabic ang inaaral natin. Sinishare din ng instructor ng OWA kung ano yung bansa na pupuntahan natin, kung ano yung kultura nila dito, kung ano yung mga bawal, na may mention din paminsan-minsan yung kabayan ng instructor ng OWA. Hindi lang yung mga basic na Arabic na numbers at mga basic na Arabic na ginagamit nila dito. Hindi lang yun ang inaaral. Minsan na may mention din yun ng instructor, yung bansa na pupuntahan natin, kung ano yung mga bawal dito at hindi natin dapat gawin. At sa PIDOS din kabayan, kapag pre-departure orientation seminar ka, sasabihin yun ng instructor ng PIDOS na kung ano yung bansa na ang pupuntahan mo, kung ano yung mga bawal, dumaan na tayo doon kabayan. Kaya isipin mo kung ano yung sinabi sa iyo sa PIDOS. Kung ano yung pinagbawal, kung ano yung mga do's and don'ts na hindi natin kailangan gawin at mga hindi dapat natin gawin dito sa bansa nila, isipin mo yun kabayan. Kasi ang alam ko na dumaan ka din sa pre-departure orientation seminar bago ka nag-flight. So lahat ng yun kabayan, isipin mo. So yan yung ilagay mo lagi sa isip mo na araw-araw, ang kailangan mo lang gawin is magtrabaho. So wag mo talagang patulan ang amo mo kabayan kung ayaw mong mapahamak. So yun lang kabayan, yung masasabi ko, masasagot ko at ma-explain ko na sagot ko sa tanong mo, yung advice ko. Kailangan kabayan, isipin mo lang talaga lagi kung ano yung tama para hindi ka talaga mapahamak sa bansa nila. Kasi after 2 years, uuwi naman tayo sa Pilipinas. Iwasan mong mapahamak kasi after 2 years, uuwi naman tayo. Tinatapos lang natin yung kontrata natin dito sa bansa nila, sa bahay nila. Yun lang ang kailangan natin gawin. So may isi-share din ako sa iyo kabayan. Nung nasa Bahrain ako at nung pumunta na ako sa Philippine Embassy para doon ako matulog dahil kinabukasan flight ko na, may nakasama ako doon sa Philippine Embassy kabayan. Si kabayan na taga Davao, kasama ko siyang nag-flight. So sabay kaming nag-flight. So nakakwentuhan ko siya kung ano din yung nangyari sa kanya. Si kabayan, tumalon din siya sa bakod dahil lang din sa amo niya. Manyakis raw kasi yung amo niya at pinapakitaan raw siya. So tumalon siya sa bakod at lumayas talaga siya doon sa bahay ng amo niya.
Dahil ayaw niya na mapahamak siya, ayaw niya na makulong siya, dahil kapag pinatulan niya yung amo niya is mapapahamak talaga siya, makukulong siya. So ang ginawa ni Kabayan, tumalon siya sa bakod, lumaya siya, at pumunta siya sa Philippine Embassy. Bago pa lang si Kabayan, 3 months pa lang siya sa amo niya. Manyakis raw kasi yung amo niya, kaya nag-decide talaga siya na tumalon sa bakod. Gumawa talaga ng paraan si Kabayan para makatakas doon, makaalis siya doon sa bahay ng amo niya. Kahit mataas yung pader, umakyat sa Kabayan sa pader at tumalon siya. Kahit nasira yung cellphone ni Kabayan dahil tumalon siya sa bakod, nalaglag yung cellphone niya. Nagpunta talaga si Kabayan sa Philippine Embassy. Kaya yon ang experience din ni Kabayan sa amo niya rin. So, yun ang ginawa ni Kabayan. Nagpunta siya sa Philippine Embassy at humingi siya ng tulong. Kaya pinauwi din siya. So, tinulungan din siya ng agency. So, yun lang Kabayan, ang konting experience na ma-share ko din sa iyo. So, sana nakakuha ka ng idea Kabayan at nakatulong ako sa iyo. Kung may tanong pa kayo tungkol sa topic na sinishare ko sa inyo for today's video, mag-comment lang kayo below. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa buhay OFW, buhay abroad, yung mga sinishare ko sa inyo na experience, paki-press ang like, at paki-pindot na rin ang subscribe, at paki-hit na rin ang bell button para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching at sa suporta. God bless sa ating lahat.